Jeremy. Yamang tao. Okay, yamang tao. Ano pa, Kian? Ma'am, pilak. Okay, pilak. Ano pa? Samantha. Perlas, ma'am. Okay, perlas. Ano pa, Clark? Marami yan. Mag-specific kayo. Ma'am, perlas ma'am. O bukod doon, nasabi na. Andrew. Ma'am, chromite. Okay, chromite. Okay. Wala na? Diamond. Mag-type Sino yun? Okay. So, kung i-generalize natin, ang mga yaman sa Pilipinas at sa buong mundo ay nahahati sa tatlo. Okay. Yamang lupa. Ano ba matatagpuan na yaman sa lupa? Decide. Ano ang mga makukuhang yaman na nanggagaling sa lupa? Mary. Ma'am, sa lupa, ma'am. Oo, lahat. Ma'am, ano, ma'am? Yes. Okay, mga ginto, mga mineral. Ano Pag pa? magbibigay ka, ma'am. Ha? Ano pa? Di ba, maski yung mga halaman, yung mga anyong lupa natin, yung mga tanim, yan ay parte pa rin ng yamang lupa. Lahat ng mga bagay na nakukuha sa lupa na napapakinabangan ng tao, napapakinabangan ng hayop, at napapakinabangan ng buong bansa, yun ay yaman. Okay. Kung pupunta naman tayo sa yamang tubig, ano naman yung mga nasa yamang tubig? Specific. Heart. Mga isda, ma'am. Okay, mga isda. Ano pa? Lucero. Tingnan niyo. Ma'am, mga corals po. Okay, corals. Ano pa? Mary. Ma'am, yung oil, ma'am. Okay, yung oil na nanggagaling mismo sa ilalim ng lupa na nasa dagat. Ano pa? Samantha. Ma'am, seaweed po. Okay, seaweeds. Ano pa? Jeremy. Dolphin. O, sige, dolphin, isda, shark, at marami pang iba. So, basta lagi yung nasa isip na lahat ng mga napapakinabangan na nanggagaling sa mga to, ito ay tinatawag na yaman. Okay, so maging ano tayo dyan specific tayo dyan. Ngayon, 2D. Yan. So, punta muna tayo sa natural resources. Okay, pag sinabi natural resources, tra-translate natin sa Tagalog, likas na yaman. So, ito yung mga uri ng yaman na nandito na sa ating daigdig, nandito na sa ating bansa, at nandito na sa ating mundo noon pa lang. So, ibig sabihin likas, nandito na siya sa mahabang panahon. Okay, at nahati ang likas na yaman sa tatlo. Land, yung sinasabi nating yamang lupa, fisheries and aquatic or nasa yamang tubig, at syempre ang yamang mineral. Okay, ready? Okay. Ano nga ba ang kahalagahan ng lupa? Ano ba ang kahalagahan ng lupa? Bakit kailangan natin ng lupa? Daniel. Para po mapagtanim, ma'am. Okay, makapagtanim dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pagkain. Ano pa? Mary? Ma'am, yun po yung tinatapakan ng tao. Okay, so syempre, kung magkakaroon tayo ng logic anak, dito tayo nakatira, dito tayo naninirahan. Kailangan natin ng lupa para tumayo ang ating mga bahay. Ano pa? Samantha? Ma'am, yun, ma'am. Makapagtayo ng bahay. Okay, makapagtayo ng bahay. Ano pa? Matirhan ng mga hayop. Kumbaga lahat ng mga sources ng pagkain or simple na pagkain natin nanggagaling sa lupa. Ano pa? Wala na? O, kung mahalaga ang lupa, ano naman ang limitasyon niya? Pag ibig sabihin ng limitasyon, ano yung mga bagay na makakasira sa lupa? Sige nga, ano yung mga ginagawa ng tao o mga natural na nangyayari sa ating paligid na nasisira ang lupa?
Kit. Ma'am, paglalagay ng basura, ma'am. Okay, yung hindi sila maayos na tawag doon, nagso-solid waste. Tapos kung saan napupunta ang mga basura, minsan ay tambak na ang basura, hindi nagiging maganda at nagiging mataba ang lupa. Ano pa? Ano pang limitasyon niya? Jeremy, Yung illegal mining po. okay, illegal mining, tama. Na kung saan sa sobrang pagmimina o paghuhukay ng lupa, hindi nagiging matibay, hindi nagiging matatag ang lupa, kaya nagkakaroon ng trahedya, nagkakaroon ng sakuna. Ano pa? Marami pa, Sam. Ma'am, yung pagpuputol po ng kahoy, ay bawal magputol ng kahoy, ma'am. Okay, pagpuputol ng puno. Kasi ang isa sa mga kalakasan ng mga lupa para maging mas maging compress sila at matibay ay ang puno. Ano pa, Mary? Ma'am, pass. Oh, pass. Care. Wildfires. Okay, wildfires, tama. Dahil nga sa minsan hindi sinasadya na nasusunog na mismong tao or mismong init ng daigdig nagkakaroon ng wildfire, nasusunog ang mga puno, kasama pati yung mga ugat at kasama pati ang mga lupa. Okay, tama. At lastly, heart. Ma'am, paghukay po ng ginto. Okay, paghuhukay ng ginto, tama yung sinabi nga rin ni Jeremy, illegal mining. Pwede naman ang pagmimina, kaso lang, or huhukay ng mga ginto kasi nakakatulong yun sa ekonomiya. Pero dahil sobra ang pagkakaroon ng pagmimina, kaya siya nagiging masama. Okay, nagkakaintindihan? Ngayon may papakita ko mga pictures. Okay. Ano yung nasa unang larawan? Ano yung nasa unang larawan? Sino ang makakapag-distinguish o makakapagkwento kung ano ang nasa larawan? Kit. Wildfire, ma'am. Okay, wildfire. Meron pang ibang tawag dyan. Tingnan niya natin, Cyrus. Transfer ba to? Ha? Deforestation. Okay, deforestation o pagtatanggal o pag-aalis ng mga puno, tama? Kung pinagsama kaya yung dalawa, wildfire, tas deforestation, anong tawag doon? Try nga natin si Sam. Ma'am? Mary. 3. Ma'am, ano po Two. yun, ma'am? Pag pinagsama mo kaya yung deforestation at saka wildfire, anong tawag? May tawag dyan kung anong ginagawa nila. Minsan sinasadya na talaga nilang sinusunog yung mga puno. Wala? Jeremy. Dapat word Sige. Kaingin. Okay, kaingin. Okay? So, ito ay tinatawag na kaingin system na kung saan para mas mapadali ang pagde-deforestation o yung pagtatanggal ng mga puno kasi hindi lang naman bukod sa pagpuputol ng puno ang dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Minsan, dahil nagpuputol sila ng puno para magamit yung lupa. Ngayon, para mas mapadali na matanggal yung mga puno na yon, ginagawa nila ay kaingin o pagsusunog ng parte ng gubat o parte ng lupa para gamitin sa buildings o kaya naman ay gagawa sila ng mga bahay. So, ang tawag doon ay kaingin. Doon sa pangalawa, syempre makikita nyo na dyan pagpuputol ng mga puno o illegal mining. Tanong, kung na-discuss sa inyo to, kung magpuputol ka ng isang puno, ilan daw ang katumbas dapat na halaman na itatanim mo? Sino nakakaalam kaya? Kunwari magpuputol ka ng puno. Ilan daw ang katumbas na hindi naman puno. Ilan ang katumbas na halaman ang kailangan mong itanim? Cyrus.
10 halaman, ma'am. Okay, 10. So, every time na nagpuputol, tama yon, every time na nagpuputol ng kahit anong halaman man yan, particularly puno, o kaya naman yung mga fruit-bearing o pinagkukunan ng mga prutas, yan ay dapat napapalitan ng 10 halaman. Kasi nga, kailangan maghintay ng halos 30 to 50 years para mas maging malago ang puno. Okay. So, kailangan palitan siya ng 10 halaman kasi hindi naman natin inaasahan na sa 10 yun, lahat yun mabubuhay. Kaya at least mapapalitan siya ng 10 halaman. Tama? And next one. O, ano naman ang kahalagahan ng yamang tubig? Ano ang kahalagahan ng yamang tubig? Yung iba dyan, sana nagte-take down notes kayo. Sa bagay, naka-record naman to. Lucero. Para may mainom, ma'am. Okay, para may mainom, may malinis na tubig na iinumin. Kung na-discuss yan sa science, halos 0.01% ang pwedeng inumin. Lahat salt water, fresh water, ano pa yan, sa karagatan. Kung i-discuss yan, i-break down, napakakonti lang ang pwedeng inumin ng tao. Ano pa? Si John Care. Pangdidiligan po. Ha? Pangdidiligan po. Okay, pandidilig. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng mabuhay ang halaman na hindi pwedeng diligan. Mary. Ma'am, doon po nakatira yung mga isda. Okay, syempre, tirahan yun ng mga isda na syempre kinakain din natin. Shendri. Pinagkukunan ng mga corals, ma'am. Okay, pinagkukunan ng mga corals o pinagkukunan pa ng mga pwede nating ibenta at pwede nating tawag dito pagkakitaan. Yung corals din, syempre, dun din nakatira yung mga isda. Last, heart. Pass, ma'am. O, pass. Okay? At marami pang iba. Kumbaga, kung gano'ng kahalaga ang lupa, gano'n din kahalaga ang tubig. Kasi marami tayong mapapakinabangan. Nandyan ang hanap buhay natin. Okay? Ngayon, ano naman ang limitasyon niya? Ano yung mga bagay na ikakasira ng yamang tubig? Ano yung mga ikakasira niya? Kiara! Ma'am, yung mga basura po na nakakalat sa mga katubigan, ma'am. Okay, so isa yan, yun sa pagtatapon ng basura o hindi pagsisegregate ng basura, lalo na 'di ba yung sa Boracay, kung alam niyo yung issue na yun lagi, na yung mga mismong turista doon ay hindi maayos ang pagtatapon, kaya kung makikita mo, halos lumulutang ang mga basura doon. Ano pa? Jeremy? Dynamite fishing. Okay, dynamite fishing. Kumbaga, imbis na sa maayos na pamamaraan ng pangingisda, gumagamit sila ng nakakapinsala. Hindi lamang yung mismong chemical noon, kundi yung impact nung dynamite na yon, na dynamite fishing na yon. Na bukod sa mga isda, syempre kapag namatay ang isda sa dynamite fishing, unang-una hindi mo alam kung may lason yon. Pangalawa, masisira mismo ang mga tirahan ng mga isda. Okay. Last, Kian. Ma'am, pass. Okay. Heart. Pass, ma'am. Pass. Mary. Ma'am, yung mga pong factory po na mga chemicals, ma'am. Okay. Siyempre naman, yung mga iba kasi, lalo na mostly, ang mga factory, wala naman sila sa kalagitnaan ng city. Nasa mga gilid-gilid yan ng city. Lalo na, mas maganda ang lugar doon dahil kailangan isolate. Kaya yun, ang nangyayari, yung mga chemicals, yung mga ginagamit ng mga factory, minsan dumadalo yan papunta sa dagat. Okay, marami pa at marami mga pang-iba. Isa rin sa ikinakasira ng katubigan, hindi lang yung mismong tubig, kundi yung paubos ng mga iba't ibang klase ng isda. Okay, ngayon, tingnan natin kung paano. Ano yung nangyayari doon sa number 1 na picture. Isa yan sa mga nagiging dahilan bakit
nauubos na yung mga different species na mga isda. Ano kaya yan? Number 1. Tingnan natin kung alam niyo. Mary! Ma'am, paghuhuli ng mga mangingisda, ma'am, na sobra-sobra. Okay, sobra-sobrang pangingisda. O kaya naman, dalawa lang yan. Panghuhuli, di ba? Merong batas o may polisiya na dapat meron siyang sukat kung pwede na siyang huliin o hindi. Sa ibang bansa, napaka-stricto nila. Kaya every time na nanguhuli sila, kapag maliit ang isda, ay kanilang ibinabalik sa dagat. Okay. Ano pa, kung ano mapapansin nyo doon sa larawan? Daniel, number 1. Pass po, ma'am. Okay, pass. Kung mapapansin nyo, yung ginagamit nilang lambat, maliliit yung mga butas. Okay. Kaya nga, mahuhuli nila maski maliliit na isda. Ang tawag dyan ay trolling. Spell ko ha. Ano ko na lang anak. Okay? Trolling. Tinatype ko. Tingnan ko baka hindi mo naman nakikita. Okay. Tatype ko siya. Okay. Ang tawag dun sa paggamit ng maliliit na paggamit ng mga lambat na may maliliit na butas, yan ay trolling. Okay. Na pinagbabawal, syempre anak, dahil kung kanino ba naman manggagaling yung mga susunod na mga batch ng isda, syempre sa mga maliliit na isda. So yan ay ipinagbabawal. Okay. Yung sa pangalawa. Sino nakakaalam nun sa pangalawa? Merong movie yan eh. Si Jong Hilario pa tayong ano dyan. O, Daniel. Ma'am, pagkuha po ng mga perlas. Pagkuha ng mga perlas, hindi. Pero isa rin yan sa mga limitasyon, kinasisira. Yung pagkukuha ng mga sobra-sobrang perlas o kaya naman pagsira sa bahay ng mga perlas. Meron dito. Ayun, si Mary. Tingnan natin. Ma'am, pagkuha ng mga corals na tinitira ng mga isda, ma'am. Okay, pagkuha ng mga corals. Pwede. Ano pa? Shendri. Pass. Okay. Wala kang pa po, Shendri, ah. Okay. So, yan, anak. Bukod sa pagkuha ng perlas at pagkuha ng mga coral reefs, ang pinakamatinding ginagawa nito, itong lalaking ito, ay isinisira nila yung mismong mga corals. Kumbaga, ito yung proseso ng Moro Ami. Kung hindi nyo pa na ririnig ang Moro Ami. Dito ko na lang itatype, ha? Moro. So ito, nakilala ang Moro Ami sa Mindanao. Okay, na kung saan ang ginagawa nila para makakuha sila ng maraming mga isda. Syempre, para lumabas ang mga isda, kailangan mo sirain ang bahay nila. At ang bahay nila ay si Cesar Montano 'yon. Pero si Jong Hilario nakilala kasi siya doon. Tama ka. Okay, so sa Moro Ami, syempre, para lumabas yung mga isda, kailangan mo sirain kung saan siya nakatira. Kaya ginagawa nila is, sinisira nila, pinupukpok nila ng mga bato, malalaking bato, para mag-crush yung mga coral reefs, yung mga bahay ng mga perlas, para yung mga isda lumabas. At doon, mahuhuli nila yung mga isda na yon. At syempre, kapag wala ng tahanan ng mga isda, mas madali silang huliin kasi naghahanap sila ng panibagong bahay. Okay? At syempre, ano yung nasa pangatlo? Syempre, mahilig tayo sa paglalangoy sa dagat, tas ganito yung makikita mo. Kiara! Ma'am, yun po yung pagtapon po ng basura sa katubigan, ma'am, na yun din po yung ikakamatay ng mga isda, ma'am. Okay. So, kung mapapansin nyo, merong mga bakal-bakal dito. Tapos may oil spill pa, merong mga chemical na kung saan, imbis na maging maayos ito para sa mga, hindi lang sa tao, yung maging maayos din sa mga isda, ay
hindi na ito nagiging maayos kasi poisonous na siya. Okay. Kumbaga, hindi na siya nagiging angkop. Kaya, maraming namamatay. Kaya nga, di ba, kunwari, pagsasabihin nila, may red tide, o kaya nagkaroon ng oil spill, walang masyadong bibili ng isda. Kaya pati kabuhayan ng mga mangingisda naaapektuhan. Okay? So, next one ay, syempre, mineral. Okay? Anong kahalaga naman ng mineral? Yung mga ginto, yung mga tanso. Anong kahalaga naman yan sa buhay ng tao? Bakit kailangan natin ng mineral? Jeremy? Dahil dito po gawang makaramihan po sa mga gamit natin. Okay, tama. Isa sa pinaka tawag dito, kahalagahan niya ay lahat halos ng mga gamit na matitibay at kinakailangan natin sa pagproproduce ng mga produkto ay gawa sa mga metal o mineral. Okay. Yun ay ang pinaka kahalagahan niya. At syempre, yung mga nakukuhang ginto, tanso, yung mga pilak, ginagamit rin natin yan sa bebenta o pag-export sa ibang bansa. Ngayon, syempre, ano yung niya? Yung limitasyon niya, ano yung ikakasira ng industriya ng mineral? Ano ang ikakasira ng mining? Ano? Paano kaya masisira ang pagmimina? Number 1 na dyan. Di ba yung halos lahat ng mga nagmimina o yung nagmamining ay hindi naman talaga kumpanya ng mga Pilipino. Okay. Ang mga nakikinabang ay yung mga foreigners. Na kung saan, imbis na tayo ang kikita, ang nangyayari, sila ang kumikita. At dahil dyan, dahil hindi sa kanila ang bansa na to, mas nagiging matindi ang illegal mining. Halimbawa kasi sa pagmimina, ganito yan anak. Pwede silang magmina pero certain area lang. Ngayon, pag sinabing illegal mining, ang nangyayari ay mas nagiging sobra ang area ng pagmamining at nagiging mas malalim. The more kasi na malalim ang iyong nahuhukay, mas marami ang nakukuhang mineral. Okay. So, next. Yan. So, kung ano mapapansin nyo dyan, ubos na ang lupa. At ano pa ang nagiging dahilan dito sa number 2? Pwede na yung mismo mga minero ay mapahamak at makagkaroon ng trahedya. Okay? Kasi hindi na nila alam kung gaano ba katibay ang lupa para gumuho. Okay? So yan, human resources. Tanong, napakasimple. Anong kahalagahan ng tao sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano ang kahalagahan ng tao sa ekonomiya ng Pilipinas? Nag-move siya. Mayaman. Ready? Ma'am, kung wala pong tao, ma'am, wala pong gagawa ng mga Yes. kukuha ng mga yaman, ma'am. Tama. Okay. Generally, aanhin mo pa ang likas na yaman kung walang magproproseso, walang gagawa ng produkto, walang bibili. So ano pa ang saysay ng likas na yaman kung walang gagamit sa mga ito? At ang pangunahing gagamit sa mga ito ay mga tao. Sila ang kukuha ng likas na yaman, sila ang magproproseso ng likas na yaman, at sila ang gagamit ng likas na yaman. O yung mag-drop nga ng heart kung hindi patulog. Mag-drop ng heart kung hindi patulog. Ayan. O galaw-galaw. Yung iba, hindi ko pa nakikitang nagre-recite. Okay. So, yun ang pinaka-importante. Yung kung sino ang magproproseso at sino ang gagamit ng likas na yaman. Okay? Human resource. Ngayon, ang populasyon, ito ay ang dami ng tao sa isang bansa. Tanong,
for 300 pesos. Gusto ko maganda sagot. Ano to? Opinion nyo to, ha? Ano sa palagay nyo ang mas maganda para mas maging malago ang ekonomiya ng Pilipinas? May maliit na populasyon o may malaking populasyon? Inuulit ko, ano sa palagay nyo ang mas maganda para sa ekonomiya ng Pilipinas? Yung maliit ang populasyon o malaking populasyon? Chit, Ma'am, maliit, ma'am. bakit? Kasi ma'am, para ma'am hindi mas crowded, ma'am. Tsaka ano, ma'am. Madali tayong makontrol, ma'am. Okay, so ang punto naman ni Kit doon ay hindi maging crowded. At the same time, mas madali tayong kontrolin. Okay, ano pa? Mary, opinion yan. Pwede kayong magsabi ng ano nyo? Maliit po, ma'am. Maliit, o bakit? Ma'am, kasi po kapag madami na pong populasyon, mas madami na po yung pangangailangan, ma'am. Pag Okay. madami na po yung pangangailangan. Okay, so magandang punto yun. Siyempre, the more na maraming tao, maaaring marami din ang kailangan, kaya mas marami tayong kailangan gawin ng mga produkto. Ano pa? Cyrus? Cyrus? 3, 2, okay, pass. Shenry? Pass din. Isabella? Ma'am, marami po, ma'am. Kasi po, ma'am, kasi katulad, ma'am, sabi po ni Mary, ma'am, marami po yung pangangailangan nun, ma'am. Pero, ma'am, marami rin naman, ma'am, yung kukuha po ng yaman nun, ma'am. Para Okay. mag-distribute po. Okay, may punto din. Kumbaga, kapag marami namang yaman, mas maraming mangangailangan na, nga ng mga produkto. Pero, may magandang benepisyo din ang kapag marami ang nangangailangan. Kumbaga, mas lalong kikita, mas maraming papaikutin na produkto. Okay, ngayon, mas lalalim tayo, ha? Pag maganda ang sagot, mataas ang play money. Okay. So, una, kailangan natin malaman kung ano ang gender nila at saka sex nila. Okay. Ibig sabihin, male o female. Ngayon, ang tanong, bakit mahalaga na malaman natin kung ilan ang lalaki at ilan ang babae? Bakit kailangan natin malaman? Katulad dito, lumalabas pa rin na marami ang mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. Ngayon, bakit kailangan natin malaman kung ilan ang porsyento ng lalaki sa babae? Ako muna para magkaroon kayo ng idea. Napakahalaga na malaman natin ang gender or yung sex nila dahil unang-una, para malaman natin kung ano yung mas kailangan na trabaho. Okay. Siyempre, baka produce ng construction, ng tawag dito, panglalaki talaga na trabaho, pero mas marami na pala ang babae ang nangangailangan ng trabaho. Okay. Pangalawa, syempre kapag malaman natin na mas marami ang mga kababaihan, meron silang kakayahan na mga anak, makikita natin na mas dadami ang populasyon. Okay. So, yun yung perspective nun. Syempre, nakadepende sa tao kung ano ang magiging ekonomiya niya base dun sa kanyang trabaho. Okay. So, pangalawa, bakit kailangan nating malaman kung ano ang edad ng bawat tao? Nakikita nyo doon sa screen, no? Working age, 15 to 64 years old. Yung mga nakadepende, sila yung under 15 at over 64. Samantha. Ma'am, kasi po, sa panahon natin ngayon, ma'am, maski bata, yung iba, ma'am, nagtatrabaho na hindi kasi pwede yun, ma'am, Meron po tayong hindi po hindi talaga sa parang pinagbabawal. Pero ang lang kasi, ma'am, yung
Kung Ano, kaya ma'am? nila. Opo, yun ma'am. Kasi Okay. po sila. Yun ma'am. Okay, so tama. Kasi doon na malalaman natin kung sino o ilan yung mga porsyento ng kaya nang magtrabaho sa hindi kaya magtrabaho. Ano pa, Isabela? Ma'am, para mamalaman ma'am yung mga pwede na magtrabaho sa mga hindi ma'am. Kasi ma'am, puro halos ngayon ma'am, puro po yung mga bata na lang po yung mga nagtatrabaho ma'am. Okay, tama. Tamang-tama yon. Next. O, nagpa si Kiara. Si Daniel. Lucero. 3, 2, pass. Okay. So, bakit kailangan natin malaman yung age? Pagsasamahin natin sinabi ni Sam at saka ni Isabela. Okay, tama silang dalawa. Kumbaga, kailangan natin malaman kung sino yung mga tao o sino yung mga may porsyento na hindi pa kayang magtrabaho at hindi na kayang magtrabaho. Yung mga hindi pa kayang magtrabaho is 15 below. Samantalang, yung mga hindi na talaga kayang magtrabaho, kaya nga may retirement tayo, yun ay paglampas ng 64. Ngayon, syempre, dapat kung ganun ang kaso, mas marami ang porsyento ng nakakapagtrabaho para mas tataas ang ekonomiya. Syempre, kapag mas marami ang nagtatrabaho, mas marami ang kaya nating suportahan o sustentuhan. Mahirap kapag mas marami ang mga 15 below at saka mga senior citizen. Kailangan mas mataas yung working age bracket o yung mas maraming kayang magtrabaho. Dahil kawawa ang ekonomiya kapag konti lang ang nagtatrabaho pero marami ang nakadepende sa Pilipinas. Kaya kailangan natin malaman ang age natin. Okay? So next, edukasyon. Bakit kailangan malaman natin kung sino ang nakapagtapos? Kung ano ang natapos? Bakit importante yan sa ekonomiya? Kiara? Kasi ma'am, kung ano po yung natapos nilang kurso ma'am, mas bihasa po silang gampanan yun ma'am sa ano ma'am, sa Okay. Tama. Okay. So, unang-una, kailangan natin malaman ang natapos nila para alam natin kung saan sila pwedeng dalhin. O kaya, kung syempre, pag marami ang mga accountant, ang Pilipinas, mas mag-promote sila ng mga bangko. Kung marami naman ang TESDA, mag-provide naman sila ng maraming trabaho na related sa mga sa TESDA. Kumbaga, syempre, kung provide ng trabaho, tapos hindi naman pala ganun ang graduate, mas mahihirapan tayo. Okay. Syempre, kailangan din nila malaman kung sino yung mga nakapag-aral at hindi nakapag-aral para masusuportahan din nila ito. Kaya kailangan natin malaman. Okay? Kaya nga 'di ba yung mga may senior high na tayo para sa grade 11 and 12 malalaman na ng pamahalaan agad-agad kung saan maaaring mas maraming mag-graduate ng college. Okay. So next. Ngayon, bakit kailangan naman ng religion? Bakit kailangan na makita at malaman ng pamahalaan o ng connection ng ekonomiya sa relihiyon? Bakit kailangan? Sige nga, 500. Makikita natin iba't ibang dito. Christianity, Islam, Sikhism, Hinduism, Taoism. Bakit kailangan natin malaman? Okay, sige Rose, try. Ano po ma'am, kasi po hindi po lahat ng mga tao ma'am, pare-parehas po ng relihiyon. Kumbaga ma'am, iba-iba yung pananaw nila ma'am. Ganun po. Kaya, anong connection niya sa ekonomiya? Tama yun. Sa pagpapayaman ng bansa. Sige. Tama? Okay. Idudugtungan ko ha. Dudugtungan ko yung sinabi ni Rose. Sabi nga niya, tama yun. Hindi lahat ng mga
nasa isang bansa ay pare-parehas ng paniniwala, pare-parehas ng pananampalataya. Ngayon, syempre anak, dahil parte sila ng isang bansa, kailangan ang pamahalaan, malaman niya yon para kung ano yung mga ibibigay na produkto, para ano yung maproproduce sa produkto, magiging akma pa rin sa kanila. Kumbaga, syempre naman, kung halimbawa, nasa Saudi Arabia ka, anak, at alam mo na Islam ang mga tao doon, magpaprovide ka ba ng mga produkto o polisiya na connected sa Kristyanismo? Di ba hindi? Hindi lang naman ito sa produkto, pati polisiya. Kumbaga sa pinapatupad ng bansa. Kailangan malaman ng bansa o malaman ng mga tao at pamahalaan kung ano yung mga paniniwala doon para magkaroon pa rin sila ng respeto sa bawat isa. So, syempre, dahil alam mo na Christian country at Islam country ang Philippines, lahat ng ipapatupad mo na polisiya ay dapat related sa bansa nila. Kaya nga, di ba, tandaan, hanggang ngayon, nagiging issue pa rin yung paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Kumbaga, magkakaroon sila ng sariling lugar. Isa sa mga punto nun kung bakit gustong humiwalay ng Mindanao ay dahil anak sa relihiyon. Dahil nga, hindi nabibigyan pansin ng pamahalaan noon ang Islam at nakafocus lang sila sa mga polisiya na related sa Christianity. Kailangan nila or gusto nilang humiwalay para gumawa sila ng sarili nilang polisiya. At yon ang connection ng religion sa economics. Hindi lahat ng ipinapatupad ng pamahalaan gusto niya. Kailangan ay iakma niya sa paniniwala at pananampalataya ng mga mamamayan niya sa isang bansa. Okay? So, yan ang relationship. Tandaan nyo. Okay. So, ayan. Okay. So, yan. Siyempre, mayamang likas tayo, may gagamitin na. Yamang tao, meron ng tagagawa, meron ng tagabili. Ngayon, ang natitira ay ang capital resources o yamang kapital. Ibig sabihin ay paano natin magagamit ang kinakailangan sa paglikha at pagproseso Okay, naghahang. Wait lang na. Okay, so ang capital resources, mga gamit na kinakailangan sa paglikha at pagproseso ng hilaw na materyales. Tingnan ko kung meron kayong kaalaman dito. Ano yung mga kailangan natin na gamit para makapag-produce ng produkto? Sige nga, be general. Ano yung mga kailangan natin na gamit para makapag-produce tayo ng cabinet, ng electric fan, ng pagkain, ng bahay? Ano yung mga gamit na kailangan? Okay, Mary. Ano yung mga yun, Mary? Ma'am, mga Yes. kahoy, ma'am. Oo, kahoy. Puno, ma'am. O, puno. Ano pa? Ano yung mga kailangan natin? Heart. Mga machine, ma'am. Okay, makinarya, machines. Ano pa, kit? Ma'am, nasabi na ma'am. Okay. Equipments. Ano pa ba? Kagamitan, pabrika. Okay. Kumbaga, ang mga hilaw na materyales, yung mga puno, sabi nga ni Mary kanina, yung mga nakikita natin sa likas na yaman. Ngayon, kung gusto mo na makapag-provide ka pa ng panibagong produkto, kailangan mo ng makina. Kailangan mo ng mga kagamitan, tools or equipment. At syempre, kailangan mo ng lugar. Halimbawa, sisimplihan ko na lang ha, bago ko i-discuss itong last slide na to. For example, okay, sardinas. Okay, sardinas. Ang sardinas naman natin ay nakakan, so hindi naman natin yan makukuha sa ilalim ng dagat. Tama ba ko? Ngayon, kapag sinabi na likas o yamang likas, pag sa sardinas sa pinag-uusapan, ang yamang likas ay yung isda sa loob. Ibig sabihin, yung isda sa loob, yun ay nanggaling sa likas na yaman, particularly sa yamang tubig. Ngayon, anong gamit ng tao? Siyempre, unang-una, siya yung nagproseso. Siya yung naghuli
yung mangingisda ang nanghuli. Tapos, yung worker or yung trabahador sa pabrika, siya yung nagproseso. At syempre, ang tao siya ang kakain. Pag pupunta tayo sa yamang kapital, ano yung mga ginamit para magawa ang sardinas? Makinarya. Okay, yung mga machine para sa paglalagay sa can, mismong mga lambat, yung ang tawag doon, yung bangka, at marami pang iba. So, yun yung yamang kapital. Ano ang ginamit para maging ganon ang isang produkto? Bibigyan ko pa kayo ng isa. Mag-isip na kayo ng sarili nyo. Mag-isip na kayo ng sarili nyo. Halimbawa na lang ay, hindi naman pagkain. Okay, bahay. Ano ang mga ginamit sa bahay? Unang-una, yung yamang likas natin, puno. Tapos, syempre yung mga mineral o yung bakal. Okay, mga semento. Galing yan sa yamang likas. Yamang tao, syempre yung mga construction worker. Okay, yung mga nagtrabaho mismo sa bahay. Ang yamang kapital, madami. Simula sa pala, simula sa martilyo, sa cement truck o yung tagahalo ng semento, at yung sa ang tawag doon, yung sa paglilift, hindi ko nakalimutan kung tawag doon sa truck na yun, yung sa paglilift ng mga bakal, kasama naman yung sa yamang kapital. Okay, ngayon, it's your turn. Magbigay kayo ng produkto. Sasabihin nyo kung ano yung yamang likas, kung ano yung yamang tao, at yung yamang kapital. For 300 pesos. Okay, go. Sige nga. Para mas lalo nyo maintindihan. Last, ano na to? Last slide. Last slide na. Okay. Magbibigay kayo ng produkto. Magbibigay kayo ng produkto. Sasabihin nyo yung yamang likas. Sasabihin nyo yung yamang tao. At yung yamang kapital. Okay. Ma'am, ma'am? Grape wine. Ha? Grape wine, ma'am. Okay. Wine. Okay. Ano yung yamang likas doon na? Ma'am, ubas, ma'am. Okay. Ano yung yamang tao? Ma'am, siya yung taga-ano doon, ma'am. Pitas ng ubas, ma'am. Tsaka Okay, taga-pitas. pwede. Tagapitas. Tama. Yamang kapital. Po? Ano yung yamang kapital? Ano yung ginamit para maging wine yun? Ma'am, pampiga. Okay, pampiga, yung machine. Or pwede minsan yung paa mismo, di ba? Or yung ginagamit sa paglalagay sa bottle. Okay, tama. Ano pa? Marami yan, nak. Kailangan nyo na mag-isip kasi yan yung learning Ma'am, activity kayo nyo. Oh, Jeremy, go. graphic novel si manga po. Ano, nak? Ano? Graphic novels po o kaya Okay, tawag din po graphic manga. Okay, manga. O, ano yung yamang likas dun, nak? Papel at ink po. Okay, saan galing ang papel at ink? Papel, saan? Sa puno po. Tapos yung Okay. ink po, marami po siyang resources. Okay, tama. Next, ano yung yamang tao dun, nak? Yung artist po. Yung artist, yung nagsulat. Okay, tama. Ano yung yamang kapital dun? Yung halaga po ng mga materials po na ginawa sa kanya po. Tapos yung bayad po dun sa artist po. Okay, tama. So, yung unang-una yung kung paano ginawa yung mismong novel. Pwede rin yung pera na ginamit. Tama yon. So, last topic na lang natin dito. Kinds of capital resources o uri ng yamang kapital. Hindi ko na siya na Tagalog. Una, structure. Second, equipment. Third, inventories. Okay, makinig kayo para hindi malilito. Dito, sa first, ang ibig sabihin ng structure, kung saan mismo ginagawa. Ibig sabihin, generally, pabrika yan. Okay. Halimbawa na lang sa bakery, kung saan nila ginagawa yung mismong tinapay. Kung saan nila niluluto ang ulam. Kung saan nila pinoproduce yung pajama. Kung saan nila pinoproduce ang laptop.
So, kung saan lugar. Particularly, ang tawag doon ay pabrika. Kapag sinabing equipment, ito yung mga machine. Ito yung mga ginagamit para ma-produce yung produkto na yon. Like, yung machine mismo, yung mga ginagamit like hammer, like, ano pa, pag nagluluto, kawali, o kaya naman ay gas stove, yun yung mga equipments. Ang inventories, makinig. Ang inventories naman, ito yung ginagamit para mas maging maganda yung produkto. Pwede yung packaging niya, o kaya pag sa pagkain, para ma-improve yung lasa. Halimbawa, kung gusto mo magluto ng paksiw, yung isda, likas na yaman yon. Pero para maging masarap ang paksiw mo, yung mga seasoning, ang tawag doon, inventories. Kapag sa bahay naman, para mas maging maganda yung mga bahay ninyo, meron kayong inilalagay. So, halimbawa, bed o kaya cabinet, yun ay inventories. Okay. So, yun ang pagkakaiba ng tatlo. Inuulit ko. Structure, yung lugar. Yung equipment, yung ginagamit para ma-produce yung produkto na yon. At yung third naman, yun yung mga sangkap para mas maging maganda at mas malasa yung niluluto mo o yung ginagawa mo. Okay, nagkakaintindihan ba?